Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap. Heartline. Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan. Heartline. Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Magandang gabi, kaagapay. Welcome po sa programang Heartline Friday Edition dito sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Kami po ay active at proud member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Binabati rin po natin ang magandang gabi, umaga o tanghali o hapon ng ating mga kaagapay na all over the world ay nakikinig sa atin. Lalo na yung ating mga overseas Filipino workers or OFW. Sabayan po tayong napapakinggan sa 702 DZAS mobile app at para po sa mga wala pang app, i-download nyo na po yan. Libre lang po yan sa Google Play Store at sa Apple Store. Na-download ko siya at talaga namang para kang may AM radio station na pwede mong i-click at pakinggan anytime. Napapanood din po tayo sa ating ongoing Facebook and YouTube live streaming. So don't forget po to share the link of this live stream sa inyong social media accounts at i-follow nyo na rin po ang 702 DZAS sa ating official social media platforms para updated ka sa mga kaganapan dito sa ating himpilan. Ako po si Dr. Adrian Gayataw o si Doc A, ang makakasama nyo tuwing Biyernes ng gabi dito sa Heartline Friday Edition. At kasama po natin ang aming President sa Philippine Association of Christian Counselors. Walang iba kung hindi si Ate Joy Laverinto. Ate Joy, bumati ka muna. Thank you. Ano ba tawag ko siya? Doc A, Adrian. Okay. Binabati ko yung aking mga ka-churchmate kasi sinabi ko sa kanila na meron tayo ang Philippine Association of Christian Counselors Inc. will be hosting every Friday. So, binabati ko yung aking asawa, Bong Laverinto. Si Pastor Ferrer diyan sa Oliver Ferrer diyan sa Victory Christian Fellowship Tagaytay. Hello po. Hello. And then yung ating pastor diyan sa CCC Makati Connect City Church, Pastor Wildon and Sister Jeng at mga core team. Madaming ninyo. Ayan. Sige, next mamaya kung may oras, babatiin ko kayo. Good evening sa ating mga taga-agapay. Yes. Ay, grabe. Miss Joy, talagang excited ako sa gabing ito. Sabi mo nga nakatune in ang iyong mga nakasama sa church. At actually, sasali na rin ako, no? Yung nanay at tatay ko, hello, nandito na po ako sa radyo. At maraming salamat din po sa mga kaagapay natin na alam namin may mga pahabol-habol pa, imbitahin nyo na po yung mga kaibigan nyo, ka-churchmate nyo dahil napaka-importante po ng topic natin ngayon. Lalo na ang inyong mga kapamilya, mahalagang makasama sila at makapakinig din sila sa pag-uusapan natin ngayon, Ate Joy. Yeah. Excited na rin ako. Yes. At alam natin na ito yung usapan na mahirap pag-usapan, kaya nga siya hindi pinag-uusapan pero dapat pag-usapan. At ang topic natin ngayon, Ate Joy, ay Family secrets. Family secrets. Hindi lang secret, pwedeng maraming secrets. Yeah. So, tawagin nyo na po ang inyong mga kapamilya at ang inyong mga kaibigan, mga ka-churchmate kasi ito ay makakapagbigay tulong sa inyo bilang miyembro ng pamilya at also kung meron po kayong mini-ministeran or nire-reach out na mga pamilya. Sige, Tita Joy, a little bit of background sa family secrets, kasi parang dahil nga secret siya, hindi na talaga siya pinag-uusapan, no? 'Di ba kung tama ako, kung magiging honest tayo, no, halos bawat pamilya ay mayroong mga sekreto. At Ma'am Joy, naalala mo ba bakit kaya sila may mga sekreto? Of course, ang una dyan, yung ating original na, yung si Adam at saka si Eve, di ba? Yan yung unang ginawa ni Adam nung sila ay nagkasala. Ang unang ginawa nila, tumago.
Wow. So, yung dynamic na yan, Adrian or Doc A, nandyan pa rin Very yan. natural. Natural instinct. tumago. Kasi human instinct, hindi safe or uncomfortable, takot ma-judge, ma-criticize, or ma-ostracize sa family, or mawala ng inheritance sa family. Maraming rason. Mawala ng pangalan, mawala ng reputasyon, imahe. So, ang daming iniiwasan dyan. Yeah. Kaya, tinatago yung secret kasi yung pinoprotektahan dyan yung self talaga. Yeah. Yung sarili na mapahiya, ma-expose or ma-penalize. Yeah, parang pinoprotektan yung sarili at pati yung pamilya, yung reputasyon ng pamilya. Pero sa pagtatago-tago na ito, Ate Joy, nakakabuti ba? Alam natin na sa kalaunan is hindi rin siya nakakabuti. Hindi talaga siya kasi ang original creation ng Diyos sa atin, 'di ba? Sabi niya, it is not good for a man to be alone. So, ano ba ang description ng relationship? 'Di ba? Pag relationship, mata sa mata, yeah. tainga sa tainga, Tama. bibig sa bibig, ilong sa ilong. In other words, 5 senses, touch. So, sa relationship, present 'yan lahat. Yeah. Pag yan ay napunta sa sikreto, so create tayo ni Lord na it is not good for you to be alone, or it is not good for me to be alone. No? So originally, we are designed for a relationship. So sa relationship, yun ang meron doon. You will be seen, you will be heard, you will be touched, you will be smell, you will be, recognized. Ang secret, yun yung tinatanggal doon. Yeah. Yung relationship. Yeah, interesting no, Ate Joy, na minsan kaya may mga sekreto para wag masaktan yung kapamilya or yung isang tao, pero in the process is mas masakit din siya, lalo na pag lumabas na, or lalo pa nga siguro pag hindi nalalaman at all along ang mga bagay na to is parang they're living a double life or a hidden life from each other. Kailan walang double life, walang hidden life eh. So, yun yung life na hindi siya life to the full, which is ang promise ng God, bibigyan tayo ng full life. Yeah. So, ang nangyayari, hidden life, or sinasabi mong double life, anong life ang pagbibigyan? Hindi siya life. Yeah. Hindi siya life. Yeah. Tama. Peking life. Tama. At walang nawawalan ng capacity yung pamilya na makilala ka o mahalin ka at matulungan ka kung nasaan ka talaga. Yes. Actually, sa secret, maraming nawawala dyan. Ang mismo yung taong nagkikip ng secret, the intention is para ma-maintain yung relationship, ma-maintain yung friendship, whatever that relationship, even employer-employer relationship. Actually, ang daming nananakaw dyan sa secret na yan. Kasi nga, hindi as what you said, hindi nare-recognize yung need. Yeah. Kasi, ayaw mong sabihin eh. Why? May sikreto. Yeah. Yung sikreto na yan, yun yung mag-guilt trip sa puso. Oo. Pag sabihin ko to, mapapahiya ako. Pag sabihin ko to, masasaktan ako. Yeah. So, alam mo yun, ang daming mga inhibition, deprivation, maraming ninanakaw. Wow. At hindi natin hahayaan na manakaw sa ating relationships, sa ating mga buhay, at sa ating walk with the Lord itong mga bagay na tinatago sa secrets. So, ngayon Ate Joy, sa ating mga kaagapay na nakikinig at alam namin nakaka-relate po yung iba sa inyo, wag po kayong mag-atubili na ipadala ang inyong mga katanungan, mag-send lang po kayo ng comments or private message para po mabasa natin ang inyong questions at masagot po natin yan dito sa ating programa. Meron na nga tayo ditong mga katanungan. Ate Joy, handa na ba tayong sagutin? By God's grace. Amen. Doc A. Okay, simulan na natin. Ito, ang sabi ng ating unang kaagapay, good evening po. Please hide my identity. Okay, may dahilan kung bakit nag-hide siguro, ano? Gusto ko lang pong humingi ng payo. Nalaman ko kamakailan na hindi pala alam ng kuya ko na iba ang biological father niya. Lahat kaming magkakapatid ngayon. Alam na, siya lang ang hindi. Hanggang ngayon, nahihirapan akong kausapin siya sa paraang walang sikreto. Paano natin matutulungan ang ganitong sitwasyon ng ating kaagapay, Ate Joy? Oo. Tingnan mo ang effect sa kanya. Nahihirapan siyang makikipag-ugnayan. Diba? Yun as what we said. So, ang unang tanong ko,
willing ba siyang mag-suffer ng, palagi na lang siyang nahihirapan makikipag, truthful encounter. So, unang katanungan yan, are you willing to endure that kind of unnecessary struggles? Unnecessary yan eh. Okay? So, ang tanong doon, paano? You just have to be truthful. You just have to be honest without explaining, without justifying, or without what if. Yeah. Kasi pag inisip mo yung what if ganito, what if ganyan, hindi mo magagawa. Yeah. Pero maganda, meron ka lang isang decision na ang bigay naman ng Diyos sa atin, di ba? The biblical, if you know the truth will set you free. Yeah. So, yung goal mo doon is ma-set free ikaw, ma-set free yung kuya mo. Kasi, alam mo yung secret na yan, akala mo secret talaga. Obvious naman yan eh. Yeah, nararamdaman, nararamdaman, naririnig. nakikita. Oo. Hindi nga lang siya matumbok. Pinag-uusapan. Ayan, Oo. matumbok at hindi lang nga siya pinag-uusapan. matumbok. Pero Yeah. nararamdaman ng kuya yan eh. Yeah. Nararamdaman na mayroong tinatago ang aking mga kapatid. Hindi nga lang niya alam kung ano yun. Pero Yeah. nararamdaman niya na yun. Yeah. Kahit ayaw nilang sabihin, alam na niya yun. Hindi nga lang niya matumbok. Yeah. So, ang tanong dito is, you just have to decide from the bottom of your heart na ang truth will be your foundation. You know? Kasi ang lie or secret, shaky ground yan. Ang daming mga emosyon na i-create niyan, Yeah. ang sakit niyan sa puso. So, you just have to trust and believe na yung foundation mo na if you know the truth will set you free. So, yung freedom na yun ang motivation. Kasi maganda yung mayroon siyang motivation eh. Yeah. My motivation is I want to be free, and then sasabihin ko ito at alam ko ang kuya ko masasaktan, ang kuya ko ano man ang emosyon niya, let the kuya feel yung kanyang emosyon. Wag mo nang i-rescue yun, Yeah. wag mong pigilan yun kasi kailangan niya yun. Kailangan din niyang ma-set free doon sa mga emosyon niyang haka-haka. Haka-haka, o tinatansya. Oo. So, allow your kuya to feel the pain kasi yung pain naman yan, ayan ang tinatawag na positive stress Positive stress. or yan ang pain na good for each one of us, you know. Yeah. Pain na dulot ng katotohanan kaysa yung pain na dulot ng kasinungalingan. Kasinungalingan, yeah. Tama. At parang itong impormasyon din na to, itong secret na to is mahalaga sa hindi lang sa kuya niya, kung hindi sa buong pamilya. So, Yes. nararapat lamang na talagang mapag-usapan at Or another thing that they can do, a family gathering, you know, and then mag-set ng agenda. Ang pag-uusapan natin today is family issues na lahat ng mga pamilya ay ma-set free. So, siyempre, magkakaroon na yan ng curiosity. Ano ba yun? Tapos, humingi muna ng kapatawaran. Kuya, hindi namin ito kasalanan, pero hindi naman talaga nila kasalanan yun eh. Yeah. Yung pagiging, yung father, hindi Yes. biological. It's not the fault of the Kasalanan. sister. No, yeah. Hindi or it's not the fault of the brother. Brother, yeah. So, it just so happen na inherit niya yung na yun, yung kasinungalingan na yun. Yeah. So, bibitawan niya ito with asking for forgiveness. Kuya, natakot ako, hindi ko nasabi ito dahil ayaw kitang saktan. Pero, as time goes by, na-realize ko, lalo kitang sinasaktan kapag hindi ako Wow. nagsasabi ng totoo. Wow. So, yun yung, Parang nangingibabaw yung pagmamahal niya. Yes. Kaysa Mas dun sa mahal takot. kita Yeah. kapag nasasabi kong totoo. Kapag itong itong kasinungalingan na to, pag nilibing ito sa libingan, hindi kita minahal. Kasi hindi ako naging totoo sa iyo. Wow. So, my being truthful to you is my way of loving you. So, yun. Mga ganong entrada. Yes. At saka Miss Joy, di ba baka iba rin yung dating kung mismong sa kapamilya, narinig yung sekreto, kesa yung sa ibang pamamaraan pa. Baka iba pa yung mas impact nun sa pamilya. Alam mo, sa totoo lang, I'm telling you the truth, nalaman ko rin na hindi ko biological. I mean, mga half brother, half sister, na-experience ko yan. Na narinig ko sa mga kalaro ko, hindi ka totoong anak, yung mga kapatid mo hindi totoo. Tapos uwi ako ng bahay, magtatanong ako, hindi nila sasabihin until my father mention na, yes, Yeah. totoo yan. Yung mga kapatid mo, mga half mo yan,
sister mo, half sister mo yan. Tapos, alam mo, nung na ano yun, na divulge sa akin, nagkaroon ako ng kapayapaan kasi doesn't care. Yeah. Kasi ang what is important, yung lumaki kaming sabay. Oh, Alam mo yun? Yeah. Yes. Yeah. Lumaki kaming sabay. So, hindi na yung issue kung half ba kami or hindi kami half. Kasi, nag-go through namin yung magkakapatid talaga eh. Tsaka imagine yung pagdurusa mo bilang bata ate na sinasabi ng mga kalaro mo, tas nalilito ka anong ibig sabihin nun, kesa nung kung nalaman mo na mas nagkaroon ka ng kapasidad para i-deal yung katotohanan. Yeah. Kasi akala ko binubuli lang ako ng mga kaibigan ko. Yeah. So yung pala alam nila. Pero when I was when I was informed the real identity, wala nang effect sa akin yung mga joke-joke. Napalaya ka. Oo, wala nang effect sa akin. So, ang katotohanan ay tunay na magpapalaya sa atin. Yes. Hay, nako, real nitong mga tanong natin na ito. At ito nga ay susunod pa. So, napansin ko rin, Ate Joy, talagang yung ating kaagapay, gusto rin niya ring i-hide yung identity niya. Parang may ripple effect talaga. Yeah. Ito ring sunod nating tanong dito. Siya rin parang, nagbigay siya ng, ano bang tawag doon? Alias, sabi niya, from M. Si M daw siya, letter M, na 32 years old. Totoo po bang may mga family secret na mas mabuting huwag nang ilabas? Kasi may nalaman akong katotohanan tungkol sa tatay ko na kayang baguhin ang tingin ng buong pamilya sa kanya. Yan. Meron nga bang sekreto na may kategory ba na alin yung dapat ilabas, alin ang dapat na hindi na malaman? It's a choice kasi yan eh. Alam mo yan, ang tao merong choice na magpakatotoo or may choice na, magladlad. And if their choice is to maintain that name, na maganda, kasi pag in-expose yung truth, ang fear niya, mabago ang paningin. So, ang question ko, yung magandang tingin, totoo ba yun? So, pumipili. Ano bang mas mahalaga ng value dito? Yung katotohanan o yung hindi katotohanan pero nakakapanlin lang? Oo. Yeah. Kumikinang ka sa mata ng tao, kumikinang ang mga damit. Parang ganun din yan. Pero deep inside, may sakit. Yeah. Deep inside, mahina. So, ganun din. Maganda ang tingin ng pamilya. Pero yung secret keeper, itong si alias M, sa kanya hindi na maganda eh. Nabago na yung paningin niya eh. So, I could imagine how long niya yan i-hold back. Yeah. Yung kanyang judgment, criticism, or, kasi nga, the reason naman na nabago yung paningin niya kasi hindi na-expose yung secret. Yeah, tama. Pero kung siguro na-expose yun, pwedeng mabago. Parang nagkaroon ng consistency yung past at saka present ng history ng pamilya o ng tatay niya, consistent. So hanggat na nagkikip siya ng secret doon, siya ang siya ang magkaroon ng yung soul niya madudumihan. Yes. Yung soul niya, alam mo yung kaluluwa natin, yun yung emosyon, yun yung ating free will, at yun yung ating, mind, no? So, pati yun, pagtulog niya, bit niya. Yeah, nadala niya. Secret ng father niya, pero siya ang nagsasuffer ng consequence. Yeah. Ang nakaka-curious dito sa ating tanong na ito, Ate Joy, is kung bang alam ng tatay niya na alam din niya, or sabi niya kasi katotohanan, na-validate ba niya? Hindi kaya, Ma'am Joy, parang okay din na ma-validate muna niya rin sa tatay yung katotohanan? Because who knows, baka iba rin yung makita niya yung sariling, yung agency or yung will nung tatay at yung dahilan, motibasyon ng tatay para wag itong ipaalam kung totoo man. Yeah. So, pwedeng sila lang munang dalawa. Kung ang concern niya, mabago yung imahe ng father niya sa buong angkan, pwedeng sila muna mag-heart-to-heart talk. Yeah. Pa or tay, daddy, meron akong na-discover about your past. And meron akong concern, gusto kong bitawan to, pero natatakot ako masira ang iyong imahe. Pero I just want to know that I know your secret. Yeah. And then let the father validate, let the father say, explain bakit niya tinago yun.
Tapos, pagkatapos nun, pag naintindihan na niya, bigyan niya ng choice yung father niya na, habang buhay ka pa, gusto mo, palayain mo yung sarili mo sa secret Ang ganda na yan. ng sinabi mo, Ate Joy, na bigyan niya rin ng choice yung taong may-ari ng secret. Hindi niya basta ibunyag, pero binigyan niya rin ng, nakinig siya at siya rin na binigyan niya ng option yung kanyang tatay para mag-decide para sa kanyang Oo. sarili. Kasi in fact, na na-expose na yon yung secret na yon, alam mo yon yung pag-usap na nila, yun na yung enerhiya ng tatay. Yun na yung, baga open book na siya sa mata ng anak niya. So, why he has to hide? At napakita ng anak na, hindi- tay, kahit ganito yung sikreto mo, hindi nagbago yung paningin ko sa'yo. O baka, Or nabago naman talaga ang paningin niya, di ba? Nagsabi niya, nabago ang paningin Tama, niya sa at tatay niya. yun din yung kailangan i-deal ng kaagapay natin. Yes. Na paano i-deal yung pagkabago ng paningin niya dun sa nalaman niyang family So, secret. pag hindi niya yun i-share sa father niya, siya yung magiging, siya ang baggage, carrier. Siya yung may extra baggage all throughout his life. Pero pag binitawan niya yun, hindi niya i-rescue, hindi niya, when you say rescue, hindi niya iisipin kung ano mararamdaman ng tatay niya. Kumbaga, in the name of love, in the name of truth, in the name of, yun ang tawag dito, yung pakikiramay ba? Pakikidamay, sasabihin niya yun sa father niya. Sabi, Father, sasabihin ko lang to sa'yo kasi nabago yung paningin ko sa'yo and I want to be healed. Wow, naging honest din siya sa sarili niyang secret. Yes, gusto kong ma-heal dito. Ayaw kitang i-dishonor sa aking mga mata. So, sasabihin ko to kasi alam ko na despite of your secrets, ang what is important is the present. Wow, so siya rin na-unburden siya sa secret niyang nararamdaman kay kasi tatay. baka yung secret na yun, it belongs to the past, tapos hindi na siya nangyayari sa present. At least nagkaroon ng clarification. So ang sagot natin is, ang mga family secret kailangan mailabas. Siguro matter of timing at saka ready ang puso. Tama. At yung manner, sabi mo nga is yung driven by love and not out of condemnation or lalo pang inuusig. Oo. Pero walang intention na itago forever. Yes. Merong desire, or pwede nilang praktisan yan sa counselor. Yes. Magpapa-counseling. Tapos doon muna mag-practice ng breaking the silence, Yeah. So, tapos pakiramdaman nila, breaking the silence, nakakamatay ba? Nadurog ba sila? Sila ba ay kasi ang tingin din parang namamatay. Yeah. Pero hindi naman namamatay. Masakit, pero hindi enough na nakakamatay. patayin ka. Yes, tama. Yeah. Sige, itong ating susunod na katanungan, Ate Joy. Wow, parang may theme yung how they're asking their questions. Ang sabi naman ng pangatlong tanong is, anonymous na lang po. Talagang secret nga, no? Matagal na naming alam na may anak sa labas ang lolo namin. Nitong nakaraan, gusto na siyang makilala ng pamilya niya. Ang tanong ko po, may obligasyon ba kaming tanggapin siya kahit tutulang iba? So parang ito naman yung pagtanggap dun sa nabunyag na katotohanan. Yan. So, i-honor na lang niya yung tumututol. Wag niyang pilitin na may mga tao, sabi ko nga, hindi ready. So, kasi nga, nasasaktan pa. Or hindi matanggap yung sitwasyon na merong apo sa labas, no? Ay, lolo, di ba? Lolo, may anak. Or sa matagal kapatid. na panahon, lolo na, biglang may malamang sikreto. So, yung iba, hayaan mo na wag pilitin. Pero yung willing na tanggapin, kasi ang tanong niya, may obligasyon ba? Yes. Tayo, kahit hindi mo kaano-ano alam mo yun, kahit hindi mo yan, hindi mo siya anak, hindi mo siya, basta tao, tinatanggap talaga alam mo yun? Basta tao, tinatanggap talaga ang tao. So, whether, hindi naman kasalanan ng bata, bakit siya naipanganak. Oo nga, no? Oo, wala siyang fault. Hindi niya kasalanan, yung kasalanan ng parents niya, hindi niya kasalanan bakit siya nabuhay, naging tao siya. So, kung tanong niya kasi, dapat bang tanggapin? Yes, kung nasa puso mo na mahalin mo yung tao, makilala mo yung tao, kaibiganin mo yung, kapatid, maging kapatid na, lolo. Or lolo. Anak ng lolo. Anak sa labas ang lolo namin. So, bali, na niya yun? Kapatid nga, lolo. Tiyuhin. Yeah. Oo, kasi Tiyuhin. tama, kapatid ng kanyang magulang. Yan. So, maganda rin makilala yung tiyuhin na yun. Kasi, alam mo yun,
hindi kasalanan ng tiyuhin niya na Oo ipanganak nga. siya. Yeah. Mm-mm. Masakit tanggapin yung katotohanan pero hindi natin gustong, yung may tinatawag tayo, Ma'am Joy, na ma-displace, yung Yes. mabaling sa iba na hindi Mm-mm. naman yun ang tampulan nung Yes. nararamdaman na emosyon. Oo. Kasi may curiosity na sila eh. Meron na silang gusto nang makilala eh. Then let it be. Yeah. Tapos yung iba, wag lang pilitin. So paisa-isa Yeah. lang muna. Tapos malay mo, sila, yung mga tumanggap, sila na rin yung magbe-breeds. Sila na yung magiging, alam mo Yeah. yun, peacemaker. Na, alam mo, nakilala ko, mabait naman pala siya. Wala nga, hinahanap rin pala tayo. So, yun. Yeah. Tapos yung iba naman, kung talagang nasasaktan, kasi nga, alam mo yun, di ba? Yung expectation management. Yes. Yung ini-expect ang lolo is very pure. Tapos, Ang tagal na ng panahon. oo. Biglang So, let them grieve also Yes. sa change of idea. Ay, parang nabago yung pagtingin Yeah. sa lolo. Nag-grieve din yun eh. So, It's a loss pa rin. Yeah, it's a Yeah. loss of the, seeing the real Yes. image ng Sa lolo. lolo, Parang yeah. nabago. Yeah. So, hayaan lang muna sila mag-grieve doon. Yeah. Mag-grieve kasi nabago eh. May nawala na imahe sa lolo. Yeah, ang ganda, Ate Joy, sabi mo na timing pa rin, and then may timing ka, si kaagapay, and then may timing yung iba na nire-respeto din natin. Yeah, kasi iba-iba ang pag-i-evoke ng puso eh. Yes. Yung puso mo, Ilian, saka puso ko, magkaiba ang tibok eh. Yeah. Kahit magkatabi tayo. Minsan pareho lang tayong gutom, pero yung tibok ng puso natin, magkaiba, di ba? Magkaiba. Kahit gutom tayo pareho, iba gusto Oo. nating kainin. So, lalo naman sa nararamdaman, Oo. di ba? Walang pareho eh. Yeah. We're all unique. We're all unique. Yes, tama. So, meron pa tayong isa ditong katanungan. Ayan, ito naman interesting kasi nagbigay siyang pangalan, although hindi natin alam kung totoong pangalan. Basahin natin. Ako po, si Liza, taga Cavite. Simula bata ako, may pangalan na bawal banggitin sa bahay. Ngayon ko lang nalaman na kapatid pala yon, yung pangalan na yon, ng nanay ko. Hindi ko maintindihan kung bakit hanggang ngayon galit pa rin sila sa isa't isa. Yan. Yeah. So, wag na lang niyang intindihin kasi hindi siya kasama doon sa away. Wow, ibang dynamics naman pala ito, Ate Joy. Kasi kung pilit niyang intindihin, hindi siya kasama sa henerasyon na yon, hindi siya part ng history. So, pag-aangkinin niya yung, yung alitan ng kanyang mother at sa kanyang kapatid ng mother, parang yun ay tinatawag na emotional boundary. Diba? Emotional boundary. Oo, Yeah. hindi mo na kailangang i-carry yung burden ng magulang. Yeah. Kasi let them be. Alam ko sa takdang oras din yan, mag-heal din yan, or kukonvict ng Panginoon, or may gagamitin ang Lord na mag-heal. Pero siya bilang anak, kung pipilitin pa niyang intindihin, yun ang nagkukos ng stress sa kanya. Kasi there are times hindi talaga maintindihan. Kasi hindi niya naintindihan yung background, anong pinag-awayan. Wala siya doon, kung ano yung mga nangyari. Or ang mother niya hindi nagkwento, or ang mother niya sugatan pa rin. Ngayon kung pipilitin niyang intindihin, then part siya ng kaguluhan. Yeah. So, di ba tayo Yes. as a counselor, di ba nagka-counseling tayo, pagkatapos yan, hindi natin kinikeri. Yes. Kasi pag kineri natin, ano mangyayari sa puso at kaluluwa natin, Ilian? Magpapatong-patong, Oo. Siya araw-araw yan kineri, maliit pa lang. Tapos na may nalaman siyang bago, dinagdagan pa niya noon sa... So, maaring ang nangyayari sa ating kaagapay is binabalikan niya, kaya pala. So, yung sabi mo kanina, Ate Joy, na unnecessary baggage din nga siya. Yes, Yeah. oo. So, ang galing, Ate Joy, natututunan ko sa pagsagot mo na may mga lihim, sikreto na dapat mapag-usapan, mabunyag. Meron din mga lihim na dahil hindi naman to apektado ako o hindi sa akin to may direct impact, is hahayaan ko rin para rin sa kapayapaan ko at hindi makakatulong na makikigulo pa ako sa sikreto nila. Oo. Kasi ano yun eh. Kasi ang tanong niya, paano ko maintindihan? Tindihan. Oo, yun ang question niya okay, eh. yeah. So, huwag niya intindihin. Okay. Oo. Yeah. Yeah. Iba to, hindi siya secret, parang gusto niyang intindihin. Siya lang, parang may curiosity rin siya. Ano kayong pinag-awayan nila? Yeah. So, may mga times talaga na walang answer ang problema. Yeah. So, hindi lahat ng mga sekretong nalalaman natin is basta na lang natin susunggaban. Pero
aaralin pa natin, Ate Joy, ano? Oo, Yeah. kasi identify your battle. Yes. You know, akin to. Yeah. Gera ko to. Pero gera ni mama to eh. Yes. Tapos, at least alam niya na yung secret, di ba? Kasi sa atin naman, secret exposing. Alam na niya yung secret. Yeah. Pero behind the battle, pag yan ay nagkukos ng kabigatan sa kanya, na unnecessary naman. Yeah. Naku-curious lang ako, Ate Joy, ano, kung ang sitwasyon is si nanay o si tita is nag-reach out para humingi ng tulong. Anong magiging magagawa ng ating kaagapay dito? Okay. Yan, different scenario na yan. Mismo si nanay, si tita, humingi na ng tulong. Parang na-disclose eh. Alam mo ba? So, na-disclose sa kanya. So, pag hindi niya expertise ito, humingi sila ng counseling. Yes. You know, service sa church nila or sa Philippine Association of Christian Counselors. Counselors. Yan. Yes. Kasi, sabi nga niya, hindi niya maintindihan, tapos siya pa ang Tinulungan pa siya. tutulungan. Hindi niya kaya Yeah. ito. Kasi, baka ma-judge niya yung mother niya, Yeah. or mayroon siyang papanigan, hindi siya healthy. Yeah. At saka sa, 'di ba sa Pilipinong kultura is anak ako, may dynamics din na nanay ko to, tita ko to. So merong parang power play somehow because of the family structure. Yeah. Yes. Palagi kong ini-explain yan sa mga client ko. Palagi sabi ko, ang issue ng mama mo at ang issue ng papa mo, huwag mong i-carry. Kasi wala kang anointing diyan. Hindi, ang anointing mo is a daughter or a son. Ang anointing nila, mother and father. So, Husband and wife. Husband and wife. So, mas marami silang alam kaysa iyo. So, kung yan, ikikarry mo yan at i-rescue mo, gusto mo ikaw yung hero in the family, ikaw ang mag-solve ng family, sabi ko, wala kang anointing. Palagi kong sinasabi. Yeah, ang ganda nung nasabi mo na ni ate kasi bilang tayo very closely, close family knit tayo, tama ba yung term natin? Is gusto nating sincere tayo na hindi makiusyoso, pero gusto nating makatulong ma-resolve. Pero sa proseso nga is hindi na nga nakatulong o maaaring nakatulong, pero ikaw naman ang nagbuhat. Hindi kaya ng puso. Hindi kaya. Kasi walang calling. Yes. Hindi tama. ka called to do it. Yep. Unless na, you study human behavior like us, meron tayong special Training, skills, yes. training to understand. Pero pag yung family members mag-play ng counselor at walang training, nako, ang effect niyan either kakampihan niya yung isa, Yes. aawayin niya yung isa, so nagkakaroon ng complication. Lalo pang lalawak or hindi mapapaayos. Yes. Ay, marami tayong mga ganitong kwento, minsan parang ang hirap nga, no? Wala kasing formula, Ate Joy, ano? Kasi nakikita ko na hindi porke sekreto siya is ibubunyag na siya, hindi rin porke, parang talagang merong hihingin natin tayo talaga ng wisdom and discernment sa Panginoon. Kung alin po dito at paano ko po haharapin yung bawat sikreto. Ang sikreto, kapag siya ay nagkukos na ng family conflict, okay? And then, ang sikreto, meron na nagtatanong. At meron ng gustong malaman at inuusisa na, yun, di mo na pwedeng itago. Yeah, okay. Parang yun na yung cue na kailangan na natin gawan ito ng paraan, pipili na tayo ng timing at pamamaraan paano kasi ito nag-cause na siya ng conflict Yeah. Nagkukos na siya ng pagdududa, Yeah. nagkukos na siya ng pagsiselos, alam mo yun? Or talagang away na kayo ng away because obvious na yung secret, pero hindi pa rin pag-uusapan. Yeah. So, it is a time. Maari kaya, sa nabanggit mo na yan, Ate Joy, maari kayang merong mga secret na hindi nagkakos ng gulo, hindi nagkakakos ng tension sa pamilya? Sa experience ko, Adrian, biktima ako ng family secret Ang effect sa akin, hindi ko alam yung secret. Pero, kasi nalaman ko yung secret later Nung yung secret na yun, may effect yun sa relationship ko with that person. Hindi ako makatrust sa kanya. Tapos, kahit hindi mo pa alam yung sekreto, ramdam mo, tapos, no? parang palagi akong nagagalit, naiinis. Tapos parang merong unclean spirit. Yeah. Parang merong demon. Yeah, kasi sinungalingan yun di ba? Yeah. Kinukutahan ng demonyo. Yeah. So, kinukutahan parang foothold. foothold, Yeah. oo. Tapos nung na-expose yung secret na yun, looking back, reviewing in my life,
Kaya pala mainit ang ulo ko sa taong to. Kaya pala hindi ako makapag-trust. Kaya pala malayo ang loob ko. Mayroon palang secret. Yeah. Tsaka lumalabas no, hindi man sa words, is yung sa mata, hindi minsan makatingin ng diretso. Yes. Kaya nga sinasabi natin yung mga pathological liar is hindi mo napansin, pero in a normal course of time, parang mararamdaman mong nagbabago din yung pagtrato. Oo, hindi pakikisalamuha. makakonect. May disconnection. Yeah. May disconnection. Yeah. So parang mayroong forces. Wall, may forces. May unclean spirit. Yeah. Nag-hover. Yeah. Kaya ito ay hindi lamang usapang pangpamilya, pero usapang spiritual din. Kailangan natin ng tulong ng ating Panginoon. Nako, Ate Joy, nung sinabi natin nabigatan din ako, kaya I think napapanahon na mag-break muna po tayo ng mga ilang minuto, at habang tayo ay naka-break, kayo po ay makakapakinig ng mga kanta at mga ilang paalala tungkol sa ating himpilan. So manatili lamang po kayo, babalik po kami. Kayo pa rin po ay nandito sa Heartline Friday Edition. Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal? Una muna, it is our firm belief that we need to uphold the original intent of God for marriage, the family, and for our nation. We disagree with any effort that would abbreviate them. We need to affirm God's biblical design for a man and a woman, and thus we must uphold the biblical teaching. So we are very strong in this, that marriage is instituted by God, and that is between man and a woman. The scripture states in Proverbs chapter 14 verse 34, righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to any people. Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches. Manong, sa Makati ho tayo. Sige ho, ma'am. Ma'am, okay lang po ba kung mag-shortcut ho ako? May dadaanan lang po sana ako sa may looban. Manong, kinakabahan naman ako sa inyo. Naku ma'am, huwag kayong mag-alala. Safe po kayo. Manong, ano yan? Ito po ba? Mga food packs po ito. Hinahanda ng miss ko tuwing umaga. Pinamimigay ko po ito minsan sa pamilyang nakatira sa ilalim ng tulay. Para sa maliit na paraan man lang ho, makatulong ako. Kaya ho ako nag-shortcut dito kasi kahapon habang namamasada, nakita ko ho na may nakatira sa ilalim ng tulay dito. Sila po ngayon ang bibigyan ko ng pagkain. Naku, Manong, ang bait nyo naman po ng asawa mo. Tutulungan ko na po kayong ipamigay yan dito, ha? Sinabi ni Jesus sa Mateo 25, talata 35 at 40, sapagkat ako'y inyong pinakain noong ako'y nagugutom, ako'y inyong pinainom noong ako'y nauuhaw. Tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko, siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan. Kaya naman, sikapin natin maging bukas palad sa pagtulong sa mga nangangailangan sa anumang pagkakataon. Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Tuloy-tuloy po ang ating Heartline Friday edition sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV
Agapay ng Sambayanan. Muli ako po si Dr. Adrian Gayata or Doc A at kasama pa rin natin ang ating Ate Joy Laberinto para sagutin ang inyong mga katanungan patungkol sa ating topic for tonight na family secrets. Bago tayo tumalon pabalik sa ating mga tanong, buwabati tayo muli sa ibang mga kasamahan natin sa ating church. Kanina nabati natin yung sa church ninyo, sa amin naman po sa Victory Katipunan. At babatiin ko na rin yung aking asawa. Hello, sweetheart. Alam ko nanonood ka pa rin, nakikinig ka pa rin. At Ate Joy, meron ka pa bang mga gustong batiin? Oo, yung mga board of directors ng Philippine Association of Christian Counselors. Ayan, hello po sa inyong lahat. At saka yung Heal for Life Philippines. Hello. At saka mga taga Star Centrum Condominium Association. Ayan. At yung mga kasamahan natin sa PACC, yung mga members natin. Yes. Oo, nakikinig din sila. Nakikinig din sila. Natin ito. At nagpe-pray din sila for us at sa ating mga kaagapay. Okay, Ate Joy, tuloy na natin ang ating mga pagsagot sa ating mga katanungan. Okay, ito ang ating question. Sa usapang family secrets, meron na namang please don't mention my name on air. So, hindi na po natin babanggitin. May nakita akong lumang sulat ng nanay ko na may inaamin siyang sekreto sa tatay ko. Hindi nila alam na nabasa ko yon. Mula noon, parang iba na ang tingin ko sa pamilya namin. So, siguro nagtatanong yung ating kaagapay, paano ko ba i-handle tong sitwasyon ko ngayon? So, siya ang naapektuhan. So, at least yung nanay niya, tatay niya, alam na yung sikreto. Kaya lang, nakakita siya ng sulat. So, naiba na yung tingin niya, di ba? So, ano kayang naiba doon? Ginudge niya kaya? Gagalit siya sa nanay niya? O nagkaroon siya ng resentment sa nanay niya? Or bumaba ang tingin niya sa nanay niya? So, kailangan niyang ma-deliver doon, Doc A. Kasi, parang yung nanay at tatay parang na-expose na yung truth Pero siya, para ma-deliver siya doon, pwede naman niyang sabihin sa nanay niya na hindi naman niya sinasadya, hindi naman siya nag-usisa, talagang hinayaan ng Panginoon na makita niya yung katotohanan. There must be a good reason to it, to test, her heart, no? Or his heart. Kung ano ba yung tingin niya sa nanay na yung sikreto. So, ang suggestion ko dyan, mag-heart-to-heart talk sila ng nanay niya, Nay, hindi ko sinasadya ito, hindi ko naman inaalam ito, hindi naman ako nag-uusisa. It just so happened na nakita ko yung sulat mo. At nakita ko rin yung inamin mo kay tatay. And humingi siya ng mag-heart-to-heart talk siya. Sabihin niya yung sa puso niya, na anong naging effect sa kanya, ano yung naramdaman niya, ano yung initial reaction niya. Kasi I believe na after na ma-expose niya yun, ma-share niya yun sa nanay niya, yung initial reaction, nababago ang emosyon niya. Ang emosyon kapag na-i-share, kapag na-feel or nararamdaman or na-i-experience, bumabago. Bumabago. Sabi nga, di ba ate, na ang nakakasakit sa atin is minsan dahil sa relationship, pero yung ma-receive ka rin ng isang relationship na narinig yung sinabi mo, nararamdaman mo, is ito rin yung nakakatulong mag-heal sa atin. Yes, the power of confession. Power of confession, yes. Tsaka Ate Joy, parang nabanggit ng kaagapay natin na lumang sulat. So, maaring nabago yung paningin about a past thing. So, kung magkakaroon ng, sabi mo nga na heart-to-heart talk, is maaring magkaroon ng kalinawan kung ano na yung naging progression nung lumang sekreto na yon, at maaring yun din na makatulong sa makapagpabago sa how she's seeing her parents. Malaking tulong yun na bigyan din niya ang nanay niya ng pagkakataon na mag-sorry din sa kanya. Kasi although inamin yun sa tatay, pero hindi inamin sa mga anak. Pero nakita, tas may epekto sa kanya rin. May effect sa kanya. So bigyan niya ng chance ang nanay niya na by exposing na nakita ko yung sulat mo. So may chance ang nanay na mag-ask din ng apology or forgiveness. Kasi kung itatago niya, nawala ng chance ang nanay para mag-express din ng I'm sorry anak, nakasala ako sa iyo, nakasala ako sa tatay,
Or we do not know kung ano yung secret nun. Baka Hindi nabanggit. it could be secret nung dalaga pa siya. Or, Yeah. we do not know. Yeah, hindi niya nabanggit nga, no? So, ang ganda nung sinabi mo, Ate Joy, na para may pagkakataon din na mag-respond at mag-clarify at humingi ng tawad si nanay. Iniisip ko lang, Ate Joy, no? Hindi na ito yung liham, hindi na ito yung dinadagdagan natin kung ang posibleng mangyari. Paano naman siguro kung si nanay is nagalit siya or, hindi, imbis na humingi ng tawad, is mas naglabas din siya ng kanyang hindi pleasant na nararamdaman. Oo. The other side The of other the side coin, of no? the coin, yes. Yan ang masakit. Masakit na encounter. Kasi yung bata or yung anak with a good intention to, to open up, pero may ibang tao na pag napapahiya, instead na magkaroon ng humility, nagiging defensive or nagiging matapang. So, ang sasabihin ko lang doon sa nagtanong, it is not your fault. Wow, it is not your fault. Yeah. Hindi mo kasalanan. Hindi mo ito kasalanan na discover mo yung sikreto ng magulang mo. So, kung ang nanay ayaw magpakumbaba, ayaw mag-ask ng sorry, at the end of the day, you will tell that yourself na, this is not my fault. It's not my fault. Hindi ko i-carry yung guilt, ang shame, kasi hindi ako ang nagsimula nito at wala akong kinalaman dito. Yeah. Natututunan ko sa sagot mo, Ate Joy, din na kahit pa matagal na lumang sekreto is even in the present, may effect pa rin siya. At dahil sa present yung effect is merong pwedeng magawa rin si kaagapay in the present. Yeah. Sige. Tutuloy tayo sa ating next na question. Good day po. First time ko pong mag-message. Salamat kaagapay na linakasan mo yung loob mo at nag-message ka. At sabi niya, hindi ko alam kung normal lang ito, pero pakiramdam ko ako na lang ang walang alam sa totoong kwento ng pamilya namin. Tuwing nagtatanong ako, ang sagot lang lagi ay, balang araw, malalaman mo rin. Yan. Suspense. Parang nagtatanong na siya. Di ba kanina sabi ko, kapag may nagtatanong, i-expose. Yes. Pero siya, ready na siya, obvious na, parang, di ba, sa lagi natin sinasabi, there's an white elephant in the room. So, nakikita na yung white elephant, pag-uusapan na. Kaya lang, ang problema, yung kanyang family members, hindi ready. Yes. Oo. Nandun na yung curiosity niya, pero ang pangit ng parang, kumbaga sa masakit pakinggan. Yes. Masakit pakinggan na, balang araw malalaman mo rin. So, the more siya yung nagwiwi, the more siya naghihintay. Ano ba yung balang araw? Ano ba yung takdang araw na yun? So, yan. At lalong, ano ba yun? Ano ba yung malalaman? Yes, lalo siya naging curious. Yes. Oo. So, gusto ko lang masabi dito sa kaagapay na kapag yung taong tinatanong mo ay hindi ready, again, wala ka rin magagawa talaga doon. Kasi sa relationship, it takes two to tango. Dalawa talaga yan. So, kung ang taong gusto mong tanungin is talagang takot na takot pa, or nahihiya pa, or nanginginig pa, again, you just have to be compassionate na lang siguro, no? And instead of parang kasi pwede niyang sabihin na siguro wala silang tiwala sa akin. Pwede niyang sabihin ng ganun madadagdagan yung pain niya. Pag sinabi niyang, may sikreto na nga, pero yung Mart pa na walang tiwala sa akin, nagpatong siguro pa. Hindi ako katiwala. Siguro hindi ako part ng family. Siguro, parang wala akong kwenta sa family kasi hindi nila ako sinasali. Tsaka parang pakiramdam niya, Ate Joy, na ako na lang walang alam nilang lahat. Naku kapatid, kaagapay, huwag kang pumunta dyan. It is not the reason. Yes. It is not the reason na ikaw ay, ikaw na lang walang alam or ikaw lang ang hindi importante or hindi ka katiwala, Hindi yun. Ang reason is sila mismo, wala silang lakas loob. So it is not again your fault, no? Hindi mo obligasyon ito. Sila ang hindi ready. So titingnan mo lang yung sarili mo na hindi ready. Sila. Tsaka nasabi mo nga, Ate Joy, na baka hindi sila ready or at hindi necessarily nabanggit mo na parang
hindi nila ako mahal, at nililihim nila sa akin, maaari din ng kaya nililihim is yun yung way nila para iniisip nilang wag kang masaktan, or baka iniisip din nila na mababago yung buhay mo in a negative way if you find out now than later. So maybe it's a form of protection but not in a healthy, in a right way. Or pwede niyang tanungin, kailan yung takdang araw niya? Maaari, yes. Yeah. Tanungin niya, ma or pa, kailan yung takdang araw? Yeah. Is it 1 year from now? 1 month from now? Because pwede niyang sabihin Yeah. din. Bigyan din niya ng ready na ako, Yes. ma. You know, whatever yung malalaman ko, hindi ko kayo i-judge, hindi ko kayo criticize. Yeah. Walang mangyayari sa akin because curious ako. Yeah. You know? So, pag binigyan naman niya siguro ng assurance, or hindi ko rin alam, yung baka bata ito nagtatanong. Magandang pag-iisip, Ate Joy, kasi kung baka nga balang araw, parang because maybe the nagtatanong Or is teenager. Hindi alam, skill issue or the choice of yung paano ipapaunawa yung konsepto. Or pwedeng tanungin niya, bakit hindi ngayon? Ano bang dahilan? Yes. Pwede niyang tanungin, ano ba yung dahilan na inuurong ang pag-share? Kasi halata naman na mayroon akong dapat alamin. So, ano yung mga dahilan nyo na inuurong nyo ito? Meron ba kayong good reason? Can you help me understand? I-explain. Yeah. Pagwari, nag-aaral ka pa, anak. Ayaw naming madisturbo ka. About exam week mo or yes, yeah. or baka madisturbo ka. And then magkakaroon sila ng clarification na yes, yan ang inaalala mo, madidisturbo ako. Pero actually, lalo ako nadidisturbo kapag wala akong alam. Yeah. O, pwedeng ganun, no? Yes. So, or pwedeng sabihin na, sige, maghintay ako. Pero keep your promise. Pwede rin ganun. Yeah. At least may agreement. May pinag-usapan pa rin. Yes. Oo. Merong destination ba? Hindi yung nakahang. Yes. Oo. Kasi pwedeng nakahang eh. Kumbaga, hindi yung mismo secret, pero pinag-uusapan na pag-uusapan yung sekreto. Yeah. Lagyan ng timetable. Yes. So, Ate Joy, kung I think baka may mga ibang kaagapay tayo na medyo related sa gantong concern na paano naman kung yung nasa kabilang side nung storya dito, yung mga family members na sila yung nagsasabi ng balang araw, paano natin sila matutulungan na maging ngayon or anytime soon nila ma-open yung sekreto? Huwag kayong mangako na hindi nyo gagawin. Yes. Baka naging bukang bibig lang siya na balang araw pero wala talagang intention. Para i-delay lang. Or delaying Dismiss. tactic or avoiding tactics. Yes. Wag mag-alam mo, isa sa mga ang hindi alam ng mga magulang na they have the good intention to protect their children, pero yung alam mo yung mga pangako na napapako, masakit yun sa mga anak. Masakit kasi hindi sila nakakapagsalita pero deep inside na nasusugatan. Yeah. Nagkakaroon sila ng ayaw kong magtiwala kay mama, ayaw kong magtiwala kay papa kasi puro na lang pangako, hindi naman ginagawa. Yes. So don't make a promise na hindi nyo gagawin. Yes. Mas maganda yung sabihin na, anak, gusto ko mang sabihin to sa'yo, pero hindi pa ako handa. Yeah. Nahihirapan pa ako. Hindi dahil sa hindi kita pinagkatiwalaan, ako ang may issue dito. Ako ang may dito, problema. Mas maganda yun. So naging totoo din si magulang or si kapamilya na siyang magsasabi ng sekreto. Yeah. Kasi pag sinabi ko to, parang lalo akong maging anxious, lalo akong ma-stress. So bumubuhilo pa lang ako. Yeah. So hindi dahil sa hindi kita pinagkatiwalaan, pero hindi pa ako ready. Yeah. Ang ganda ng sinabi mo, Ate Joy, kasi parang hindi lang dun sa magiging tingin ng anak sa magulang, but also yung tingin ng bata sa sarili niya. Hindi ako katiwa-tiwala, hindi ako mahalaga, hindi ako gustong pakinggan or sagutin. So, lalo na kung bata pa, is na-apektuhan yung worldview or pagtingin sa sarili ng bata. Kasi ito, gusto ko lang i-educate, no? Yung mga bata talaga, dahil tinitingala nila yung magulang nila. Yes. Pag meron silang nakikitang problema sa bahay, whatever that problem, it could be family secret na obvious na, ang mga bata would always blame themselves. Yes. It's my fault. It's my problem. It's ako ang dahilan. Hindi ako importante. Ganun ang mga bata. Yeah. Kasi hinangaan nila yung magulang eh. So, hindi nila titingnan na ang magulang may problema. Yeah. Normally, automatic parang,
So, kasalanan sinong may ko? problema? Sinong may kasalanan? Bakit Ako. hindi na-expose ako? So, yun yung i-correct natin dito. Yes. Na hindi sila magkaroon ng wrong conclusion. Yeah, Mm-mm. yeah. Yeah. Parang mommy cannot be wrong, daddy cannot be wrong. Therefore, Mm-mm. I am the one who's wrong. Yeah. Mm-mm. Yeah, so napakahalaga nga no, yung hindi lang yung sekreto but yung paano mo i-open, paano mo rin ikukubli o ipa-prepare para sa tamang panahon ng pagsabi. Merong understanding. Understanding. Doon kung ano nangyayari sa loob. Kasi pag hindi naintindihan kung ano nangyayari sa loob, baka mag-conclude ng mali-mali. Mali. Yes. Yeah. Yeah. So, talagang mahalaga nga na mapag-usapan at kung paano pag-uusapan. Okay, sige Ate Joy, tuloy tayo sa ating next question. Pwede pong anonymous. Wow, talagang ramdam natin yung ating mga kababayan na, na sumusulat or nagbibigay ng message no na the hiya, the shame, the fear, it's really evident. So ito, pwede po bang anonymous? Bago po mamatay ang lola ko, may sinabi siyang pangalan na hindi namin kilala. Nang tanungin ko ang mga tiyahin ko, bigla nilang iniiba ang usapan. Change topic. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin kung sino kaya talaga yung tao na yon. Wow. Yeah. Ang suggestion ko dyan, ang recommendation ko yan, Doc A, i-feedback niya doon yung nakita niyang observation. Na, tita, nung nag-mention ako, nung nagtanong ako ng pangalan na ito, I notice or napansin ko na bigla niyong binago yung topic. Iniwasan. Ano yun? Yeah. Ano yun? Kasi yun yung napansin ko. Ano yung pag-iwas na yun? Anong ibig sabihin ng pag-iwas na yun? Is it because you're not ready to talk about it? Or ayaw niyong malaman ko? Ano yun? So, tatanungin lang Parang niya. pinupursu pa rin niya yung communication. Yes. Yeah. Kasi na-observe niya eh. Hindi magandang i-feedback niya. I-feedback, ibalik. Yeah. Ito yung nakita ko. Ito yung napansin ko. I was asking, and then you did not answer. Then you changed the topic. Ano kaya yun? Magaling yung pamamaraan, ano? Nung paano niya Parang curious matuloy yung siya. conversation. Tita, ano kaya yun? Kasi napansin ko yun eh. So, can you explain it? Hindi na pinalagpas lang. Yeah. Kasi That's good. pwedeng sinarili niya yung tawag ito, observation niya. Yeah. Ilagay niya sa table. Ilagay niya sa open forum. Yeah. Yeah. Tsaka yung, naalala ko, Ate Joy, kanina may nabanggit ka na, kung hindi ko naman din to sekreto, pipiliin ko kung alin yung mga sekretong kailangan kong malaman, lalo na kung may conflict. So, sa sitwasyon na ito is more, ang naririnig ko, Ate Joyce, parang may unrest. Parang hindi naman tension, but there's something going on. So, paano malalaman na ipupursu pa rin niya ito o ihayaan na lang niya? Kung talagang nakita niya na hindi ready yung tita, you know, at uncomfortable i-share, tapos, pwede niya pa rin i-feedback eh. Feedbacking naman ang gusto kong ibigay na, tita, hanggat hindi ko to natutunan, intindihan na kasi narinig ko kasi. Yes. So, kung pagkatiwalaan niyo ako, kung probably matured enough na ako to handle the truth, ganun, pwedeng bigyan niyo ako ng chance na pagkatiwalaan. Yeah. Kasi apektado na siya. Hanggang ngayon, iniisip ko, sino ba yun? Ba yun? Yes. Tsaka, Ate Joy, I wonder kung gaano ka-common yung ganitong sitwasyon na yung sabi niya, mamamatay na si Lola. Tapos yung sa last breath, yung mga huling araw, huling hininga, doon magsasabi ng mga, secrets or things. How common this is and anong encouragement natin na paano to maiwasan. Oo, kasi ang ano diyan, merong research yan, kalimutan ko na yung source, Doc A. Mayroon ako nabasa nung nag-aral pa ako ng counseling, pinag-aralan namin yung effect ng tawag dito, family secret. So, pinag-aralan nila sa isang twin. Ito sa research, twin, no? So, itong twin na to, mayroon silang secret, family secret. So, lumaki sila sa ibang bahay kasi hindi sila magkahiwalay. inadapt sila ng different
yung tawag dito, family. Tapos, itong researcher na to, pinag-aralan niya kung yung secret na yon may impact dun sa next generation. Okay. Okay? Nakita nila based on dun sa research na yung secret, tuloy-tuloy nagkakaroon siya ng effect sa intergenerational generation. Yeah, parang Oo. parang epigenetics Yes. na na-alter pati yung Oo. gene, not just yung mga DNA, pero even yung mga yung stress or problema nakaka-affect dun sa gene na Oo. napapasa. Considering na hindi sila magkasama sa loob ng bahay kasi inadapt sila sa different home, pero nakita nila yung secret ng family na ipasa. Wow. Na kahit hindi sila lumaki doon sa same house. So, ang conclusion ng ng research, author ng research na family secret can be Really toxic. affect and toxic. Yeah. Yes. Tsaka nakakalungkot, Tsaka Ate biblical Joy. din. Yes. Biblical, di ba? Sabi sa Bible, if you know the truth will set you free. Yeah. Oo. Tapos si Lord, di ba? I am the way, Yeah. the truth, and life. yes. So, yes. ano ba yung way? Truth. Kapag may truth, merong life. Kaya pasunod ako yung way. Tapos, ano ba yung way ni Lord? Truth. Pag may truth, may life. May life, yes. Tsaka yung mga passage na have nothing to do with deceit but expose it, the works of darkness. Yung mga tinatago-tago, is it to expose it to the light. Lalo na pag may, di ba sabi ko, Yeah. tinanong mo ako kanina, kailan pa ma-expose yung secret? Sabi ko, pag may nagtatanong. Oh, O wow. ito may nagtatanong May na nagtatanong na. Yeah. So, Sadyang tinatago pa nung tita. So, yeah. intentional na siya. Yeah. Intentional na ayaw. So, ngayon, dahil hindi naman intentional or it could be hindi ready, so, ngayon, tatanungin, mag-feedbacking, mag-express na lang ng here and now. Pag sinabing here and now, ano yung nangyayari sa puso? Dahil hindi pa pag-usapan tong secret na ito, pag-usapan nila yung anong effect sa utak, sa puso, sa loob ng katawan, yun ang pag-uusapan nila. Yeah, not Na, necessarily alam the mo, secret. Alam mo, ganito, very obvious naman si Lola, nagsabi ng pangalan, umiiwas kayo. Pero ito yung effect sa akin. Yeah. Nagkakaroon ako ng, iniisip ko lagi yun. Bit ko siya. Kasi mukhang adult na sila, no? Yes. Tsaka nakakalungkot din yung ganito, Ate Joy, na sa dulo ng buhay ni Lola, tsaka lang ni Lola din nasabi yung kung ano man yung sekreto or yung pangalan nga na ito, na who knows kung gaano ka-importante itong person na to, na miss out nila yung paglipas ng panahon na mayroon pa yata hindi natin malaman, no? Na sana ang encouragement natin sa ating mga kaagapay is wag hintayin na huling minuto na, tsaka pa mapag-usapan yung mga mahalagang bagay. I assume na mahalaga to kasi sa huling breath, you mentioned somebody, it must be really something important. Yeah. Si Lola gusto na niyang bago pumunta sa heaven, yung kanyang mga bagahe na kineri niya until sa kanyang death bed. Gusto na niyang bitawan. And unfair dun sa mga naiwan na lalo na yung hindi alam, katulad ng ating kaagapay na ano kaya yun. So, napasa naman sa kanya ngayon yung So, maganda talagang pag-usapan din. Yeah. Pag-encourage din natin na ang secret kapag ito ay na-expose, marami siyang dulot na magaganda. Yeah. Unang-una, ma-set free. Yes. Tapos pangalawa, ma-change yung hindi totoo. Yeah. Yung maling akala, Yeah. magkakaroon ng authenticity, magkakaroon ng true, imahe ng pamilya. Kasi yung truth ang maganda eh. Yes. Tapos of course, masasaktan, magkakaroon ng hiya, shame, pero ang emosyon, temporary yan, di yan permanent. Yes. Alam mo yan, ang emosyon natin, tumataas yan, you feel good, you feel bad. Pero once na napag-usapan yan, na akala mo parang ma-prolong yung emosyon, mga kaagapay, ang emosyon hindi yan permanent, ha? Temporary. Yes. Oo. Hindi all the time anxious, hindi all the time nahihiya. Meron din tayong mga good emotions. Yeah. Yes. At ang banal na espiritu, merong, fruit of the Holy Spirit. So, Yes. hindi talaga siya yung mga negative emotion, hindi siya permanent. Yeah. Oo. Yeah. Biruin mo, dahil sa hindi permanent na emotion is habang buhay mo dinala yung bigat, Ginawang yung permanent. guilt. Yeah. So, magandang mapag-usapan din nga yung Ginawa emotion. siyang permanent, na hindi naman siya Hindi permanent. man permanent, yeah. So, ang ganda din, Ate Joy, na
Di ba minsan kaya baka hindi sinasabi nitong mga tita is to keep the peace, the status quo, whoever this person is na nabanggit. But naalala ko rin sa Bible, sabi rin ng Panginoong Jesus na blessed are the peacemakers. Hindi sinabing peacekeepers. There's really a making. There's a hirap part. You make it. Not avoiding conflict, not avoiding difficult conversations, but making circumstances or working on the circumstances para ma-make yung peace. Hindi just to keep it, mukhang peace, walang pinag-usapan, change topic, walang tension, walang pain, pero hindi naman it's keeping or making the peace. Okay. Maganda yung minention mo. Naalala ko yung yung pangako ni Lord. Sabi niya, peace, peace, peace I live with you. Yes. Pinits ko na ito yan sa aming church. Bibigay ko yung peace, iiwanan ko yung kapayapaan. Tapos yung kapayapaan na yan, sabi niya, my peace I give you. Wow. Iniwanan ko yan. Tapos yung iniwanan kong kapayapaan, akin yan. Bigay ko sa'yo. Wow. Yung kapayapaan na yan, sabi niya, it is not the peace that the world gives. Hindi yan katulad ng mundo na kapayapaan. So ano ba yung kapayapaan ng mundo? Keeping secret is a form of peace. Pinag-uusapan. Hindi siya totoong Hindi peace. Yeah. So, ang sinasabi sa Bible, ang peace na mai-experience ng mga kaagapay ay yung pangako ng Lord na sabi niya, peace I live with you. Iiwanan ko yung kapayapaan ko. Tapos, yung aking peace, bigay ko yan sa'yo. So, yung iniwanan ko kapayapaan, akin yan ha. Bigay ko yan sa'yo. Kay Lord to. Tapos yung kapayapaan na yan, hindi yan katulad ng mundo. Wow. Nabigay ng mundo. Kasi ano bang kapayapaan sa mundo? People pleasing, para magkaroon Deception, ng peace. sinungaling. Deception, magkaroon ng peace. Yes. Pero hindi yan ang pangako ng Panginoon. Yeah. That's why kung sa mundo tayo kukuha ng kapayapaan, yun ang sinasabi ko, hindi permanent. Hindi ganong pattern ang gusto nating puntahan o gawin. Ang permanent na peace yung sa Panginoon. Amen. Pero yung sa peace ng mundo na maraming pera, may peace. Walang away, walang gulo, may peace. Yeah. So, yun ay hindi permanent. Yes. Wow, so mas malalim pala, hindi lang pala siya, Ate Joy, parang mga sekreto, mga hindi alam, pero may kinalaman sa peace natin, sa relationship natin kay God, sa pagtiwala natin sa Panginoon kaysa sa pamamaraan ng mundo. Okay, meron pa tayong isang question dito. Yan, so sabi niya, ito rin parang may alias din siya. Tawagin niyo na lang akong Ray. May nagpakilalang kapatid ko raw sa social media. May mga litrato siya kasama ang tatay ko nung bata pa ito. Hindi ko alam kung sasagutin ko ba siya o iiwasan na lang. So may nagsabi sa kanya na kapatid daw siya, family member siya. So hindi ngayon niya alam kung maniniwala ba ako dito, re-replyin ko ba o anong gagawin ko. Oo. Ngayon maraming scammer sa social media. So titingnan nila yung anggulo na yan kasi marami talaga ngayong nakukunan ng pera, nakukunan ng favor kasi nga sa, mga ini-steal o ninanakaw ng mga identity, yung mga picture, pwedeng nakawin eh. Totoo yan. Oo. Pati nga daw fingerprint ngayon. So, mas maganda, invite niya, instead sa social media, invite niya yung tao. In person. Yeah. And then, tingnan niya yung birth certificate. Yung mga legal documents. Kung ang tatay nun, or ang nanay, or nanay or tatay pareho. Yeah. And then tingnan niya sa statistics sa PSA. Yeah. Doon niya i-check, kasi meron na siyang meron na siyang copy, iti-test niya doon, check niya. Yeah. So hindi lang kasi baka scammer, yes. So pwede niyang i-meet, papadala niya yung birth certificate. Tapos pag nakuha niya yung birth certificate, hingi siya ng informed consent or authority letter or authorization letter na pwede niyang kunin yung information doon. Kasi pwedeng i-present na document peke. Yes. So punta siya ngayon sa PSA, sa Philippine Statistic, no? Yes. Authority. Authority. Tapos check niya doon kung
talagang yung authentic ba yung pinakitang birth certificate. Yeah. So, doon muna, legality muna, check Legality, muna. yeah. Kasi nga, ang concern natin dito is that baka may mga scammer. Scam. Oo, Tas, ang sinabi lang, picture na pwedeng manakaw, salita lang. I mean, anybody can just say that anytime. So, but sabi mo, Ate Joy, the legal documents, especially the government-issued documents, will help support the truth. Yeah. Tapos pag na-validate na talagang kapatid, well, Yeah. congratulations, di ba? Na nag-respond siya. Yeah. Nag-respond siya doon sa invitation ng half brother niya Yeah. or half sister niya, kasi alam mo yun, maganda rin yung ang sarap din kasi bang yung hindi mo alam, sila yung humahabol. Sila yung nag-connect sa'yo. Kumukonek Sila sa'yo. yung may alam ng secret na ikaw wala kang alam ng secret, tapos in-expose sa'yo Yeah. yung secret. Ang sarap din kaya. Yeah, na hindi May hindi ka courage, alam. may courage Yeah, may na courage yung tao. Oo, Kasi na two-way nga sabi mo, Yes, ate. oo, Yeah. oo. Yeah. So, it's a blessing. For me, it's a blessing. Or pwede ring ma-surprise. May shock sa Or simula. ma-shock. Pwede rin, Depende sa respond. Pero, as a receiver of this, breaking the secret or breaking the silence, ang ganda. Ang ganda ng pagkakataon na yun. For me. But Yeah. I do not know for others, na ako pag nakakarinig ako ng mga may sikreto ako, share ko, ang feeling ko, Adrian, I'm holding a sacred story. Wow. Ang feeling ko, Pinagkatiwalaan ako. pinagkatiwalaan ako ng sacred story na itong taong to, hirap na hirap mag-divulge, pero isa ako sa pinili niya na pinagkatiwalaan niya. So, Yeah. for me, kahit masakit, katulad yung mahal ko sa buhay, kailan lang, last week, sabi niya, mayroon na siyang isi-share na secret. So, sinare niya sa akin. Ang unang respond ko, I'm privileged na pinagkatiwalaan niya ako. I'm privileged na binigyan niya ako ng, tiwala. Yeah. Pero, after 2 days, nagngangawa ako. Kasi masakit yung nalaman mo, ate. Oo. Yeah. Pero, ang ganda. Yeah. Doon sa pagngangawa ko, sa pag-iiyak ko, na-mold ang heart ko into the likeness of Jesus Wow, Christ. praise God. Yung Yeah. giving grace to that person, giving mercy to that person. Alam mo yun? Yeah. Parang binigyan ako ni Lord ng situation Yeah. na makopya ko ang kanyang puso. Yeah, tsaka naging vessel ka rin ng healing ng tao na napalaya din siya dun sa Yes. ibinahagi niya sa'yo. Pero ang sarap umiyak. Ang sarap umiyak, Ate Joy. Ang sarap Yes. talagang umiyak. Alam mo yun, mas mahirap siyang i-go through. Pero once na ngumawa ka sa Panginoon, ngangawa, Yeah. ang sarap. Pero ngayon kung ngangawa ka sa ChatGPT, Ay, hindi oo, masarap. Hindi, Hindi yes. masarap kasi walang walang Yes. power. Yeah. Pero ang sarap na, Lord, alam mo sabi ko nung umiyak ako, sabi ko, Lord, ang sakit-sakit, heal my heart. Nung sinabi kong heal my heart, parang may gumagalaw dito, may gumagapang sa ulo ko. Yeah. Yeah. Tapos sabi ko, ala, may synapses. Yes. Connection. Connected talaga. Na meron na connect, merong broken na nabuo. Wow, ang galing ng pagka-design ng Panginoon Oo. sa body natin. Yeah. Pati nga, Ate Joy, yung sabi mong masarap umiyak is maraming studies din na yung even yung luha natin, crying is therapeutic, and even seeing the tears in the lens, yung kumpara dun sa luha at dun sa yung nabasa lang na tubig o yung moisture sa ating mata is made difference. So, design kasama sa design ng Panginoon, yung pag-express natin ng pain, kaya hindi tayo matakot, no? At kung kailangan ng aagapay sa atin sa pagharap dun sa mga sekreto man na masasakit, kasama natin ang mga counselors or mga kaibigan na pinagkakatiwalaan na pwedeng gumabay sa atin sa pag-open ng mga sikreto. At saka yung pag-release na yon, yung tawag ko doon, mental release, no? Or spiritual release, or emotional release, whatever kind of release, no? Yes. True. Alam mo, napansin ko, gumanda yung skin ko. Yes! Tapos, Kasama. para akong bumata. Yes! After na Totoo yan. nag-release. Yes. Kaya, isa sa mga beautification. Yan. Yung parang beauty, pampaganda. yes, face reveal. Ano yun? Beauty care reveal. Yes, Skin mental reveal. release, Skin emotional care reveal. release. Correct, yeah. Soul Totoo po soul yan. release. Yeah.
any kind of, nang nasa loob, ilabas mo siya through tears, through vulnerability. Yung mag-one-on-one lang kayo ng Panginoon at iiyak lang. Parang, ako nun, parang naglulumpasay lang ako sa harap ng Panginoon, nag-iiyak ako. Ang sarap talaga. Yes. Tapos nakikita ko si Lord, parang very compassionate. Nandun lang siya, tinitingnan niya ako. Amen. Sabi ko, it's a sacred. Yun yan sabi ko, it's a sacred moment. With God. Yes, yeah. Yeah, so gumaganda yung skin. Ayan, yan ang mga tips natin. Pag maraming sikreto, may kinalaman sa skin. Actually, scientifically din, Ma'am Joy, Ate Joy, no, na dahil sa pag na-release yung stress, yung parasympathetic nervous system natin, gagana siya, babalik yung digestion, yung pag-produce ng collagen. Where in fact, pag stress tayo, yung sympathetic nervous system, malalaking salita, no? Pero kinakain ng mga iniisip natin, ng mga problema natin, kaya na-alter yung mga nangyayari sa ating katawan. So, para sa ating bodily, mentally, emotional, and spiritual health is iiyak natin sa Panginoon, at kung kinakailangan, pwede tayong lumapit sa mga Christian counselors. May padagdag ako Yes, dyan. Ate Joy. Diba sa Psalm ano ba yan? 69 ba yun? Hindi ko lang alam ha. Na yung tears natin, God keeps in a bottle. Sinasalo? Yes. Or ini-install? Yes. Or kumbaga sa tubig na tumutulo, inaano niya? Yeah. Sinasahod. Keeps my tears in a bottle. Yes. Sinasahod ni Lord. What a beautiful picture. Nire-record yung Wow, tears. yun pala yung picture noon. Na may sumasalo, merong, So, pwede natin Hindi ibigay siya kay Lord. waste. Yes. Ang tears natin is not a waste. Kasi, Yeah. pala siya. Pag dun sa heaven, gano'n nakadaming tears na mayroong niluha. And even the Bible talks about sowing in tears, which results to reaping with songs of joy. Yes. So, mga kapatid, mga kaagapay, okay lang po, naiiyak natin yan. Kesa itago ang mga sekreto, ilabas natin. Kung may pain man, ang Panginoon ay aalalay sa ating mga nararamdaman. Amen. Amen. So, ngayon, Ate Joy, maraming sikreto, maraming mga tanong pa na lumalabas, ipadala nyo lang po yan sa katanungan, pero dahil kulang na po tayo ng oras, is we will take the time to ipanalangin yung ating mga kaagapay. Yeah. Okay. Let's pray. Lord, alam mo, kilala mo yung mga taong nagtanong, at alam mo yung aming mga taga-agapay na nakikinig ngayon. Lord, bigyan mo po sila, Lord, ng lakas ng loob, kapangyarihan na nagmumula sa banal na Espiritu, na siyang magbibigay ng kanilang kapayapaan, magbibigay sa kanila ng strength. Na sabi mo, Lord, you will renew our strength, Panginoon. Bigyan mo po sila, Lord, ng tibay ng loob, na yung secret na meron sila ay hindi yun nakakamatay kapag ito i-bring into the light. Pero pag ikinikerry nila ito, yung kanilang katawan ay hindi ito container ng secret. Ang body namin is the temple of the Holy Spirit. So, hindi ang body namin, body, soul, and spirit, hindi ito temple ng mga secret. Ito ay hinahayaan mo ang itong ilabas para kami ay magkaroon ng kagalingan sa utak, mental health, kagalingan sa damdamin, emotional health, at saka sa soul, at saka sa espiritu, at even physical. So Lord, I pray na maraming mga taong na-deceive ngayon, na akala nila ang secret ay nakakamatay. Hindi yun totoo, Lord. I pray na the truth will set them free. Amen. The truth will give them peace. The truth will give them joy, Panginoon. Yes. Ipakita mo yan sa kanila, Panginoon. Ipakita mo sa kanila na sila ay nakagapos sa mga sikreto na yan. And you want them to be free indeed. Amen. And sabi mo po, Lord, where the Spirit is, there is freedom. Amen. At yun po, hindi mo kami iniiwanan na nag-iisa as orphan. We have the Holy Spirit. So bless them, empower them, anoint them with the power of the Holy Spirit so that they can be able to express and declare what is true, what is noble, what is excellent, what is praiseworthy, and what is pure. At yun ay sa pamuhay nila. And I claim this in Jesus' name. In Jesus' name, amen. At para po sa mga kaagapay, kung ikaw naman ay nakalaman ng mga sikreto na to, na nakapagpabagabag sa'yo, nakapagpabago ng takbo ng buhay mo,
Gusto rin namin ikaw ipanalangin, Panginoon, para sa aming mga kaagapay na nagdadaan sa kasakitan, ng pain na mga na-discover nila mula sa mga sikreto ng kanilang asawa, magulang o anak, at hindi nila alam kung paano harapin ang season na to ng kanilang buhay. Lord, tulungan mo po sila as they go through the season of struggling or hating or the anger. Lord, thank you that you are a God na sabi nga po ninyo sa inyong salita is you keep our tears in a bottle. Lord, salamat na pwede kaming umiyak sa inyo at isusurround nyo po kami ng mga tao, kasamahan sa simbahan, mga pamilya at even Christian counselors who will help us in our journey to go through the forgiveness kung kinakailangan at even the healing process. Lord, thank you that in your kingdom we are never alone. Thank you, Lord, that you will connect us sa mga aming kaagapay na makakatulong sa aming pinagdadaanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa mga nais pong makipag-ugnayan at sumangguni ng inyong counseling concerns sa amin sa Philippine Association of Christian Counselors, pwede po kayong magpa-schedule ng counseling sessions sa pamamagitan ng pag-book sa aming PACC website. Yan po ay philacc.org. Pwede rin po kayong mag-email sa aming email address and we will receive your emails and questions with confidentiality. At ang amin pong email address ay pacc.members@gmail.com. At ang amin pong contact number ay 0917-142-5085. Ang lahat po ng contact information na ito na aking nabanggit ay makikita nyo rin po sa inyong mga screen. At kung kayo man po ay mayroon ding mga nais na paksa or topics na pag-usapan dito sa Heartline, isend nyo rin po yan through the comment sections or by sending a private message sa ating official Facebook page, 702 DZAS FEBC Radio. Tayo po ay nagpapasalamat rin sa ating broadcast technicians, broadcast engineers, at ang ating mga kasamahan sa Bocaue Transmitter site. Again, marami pong salamat sa inyong pakikilahok sa ating Friday edition ng ating programang Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Muli, ako po si Dr. Adrian Gayataw or Doc A, at maraming salamat, Ate Joy Laverinto. Yeah. Next week, ang topic natin is Suicide. Yes. So, abangan nyo po yan. At kung may kakilala po kayo na interesado sa ganitong topic, ay tumutok po kayo kung paano po kayo makakapagpadala ng inyong katanungan. Magsama-sama tayo po muli sa susunod na Biyernes, 9:30 p.m. to 11 p.m. Dito lang yan sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Magandang gabi, kaagapay! Susunod na ang programang Reflections. Good night! Bye-bye! Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.